Ang susunod naman nating pork dish, masarap na, maswerte pa para sa mga Chinese dahil sa kulay nito. Sweet and sour pork. Ang kulay kasi ng ulam na ito na pula, simbolo ng swerte at kaligayahan. Fire represent not only yung energy lang siya ng like yung passion or joy or happiness, but also the fire is also the symbolizes wisdom. Okay? Kaya ngayon kapag napapalakas mo yung red, lumalakas yung power din ng isang tao. If we believe on sa power ng yin and yang, ang Chinese belief system, ang red po is number 1 yang color energy. Sa Chinese restaurant na ito, kakaiba raw ang sweet and sour pork dish na kanilang specialty. Ang baboy kasi nito, crispy. Recipes, traditional recipes. Kung ano yung mga kinakain ng mga Filipinos nung early 1900s sa Binondo, ganito rin yung food na sinaserve namin. I-deep fry muna ang baboy. Kapag luto na, isi-set aside ito. Sa isang pan, igigisa naman ang mga gulay. Saka ihahalo ang kanilang espesyal na sweet and sour sauce. Pag luto na ang gulay at sauce, itaping sa lutong baboy. Masarap po siya. Tamang-tama lang po yung asim niya at saka tamis. Crispy po yung pork. Masarap siya. Crunchy yung pork niya, pati yung gulay niya, crunchy rin. Ang sweet and sour pork sumisimbolo rin daw sa harmony at togetherness. Kasi kung mapapansin natin sa Chinese cuisine, napakaraming klase ng taste, di ba? Meron din mga sweet, meron mga like mga spicy, mga ganon. Pero mapapansin mo, sweet and sour is one of their best cuisine. No? Hindi lang po siya sa sweet and sour pork, meron din kami mga sweet and sour soup, mga ganon. Because sweet and sour also represent for harmony. Ibig sabihin lang, different kinds of character, different kind of characteristic ng bawat isang family, always get together pa rin sila. So this will represent for togetherness. Pero ang ilang Chinese naniniwalang ang paghahanda ng putahing ito magbubunga raw ng maraming apo sa pamilya. Ang Chinese word kasi para sa sour na suwan, nalalapit sa Cantonese word na sunzi na nangangahulugang apo. At sa paniniwala ng mga Chinese, kapag mas malaki ang pamilya, mas masagana. So sa mga sweet and sour pork din kasi, no, it also symbolizes like for fertility. Bakit? Kasi ang mga pork kasi, or yung mga meat, no, it also symbolizes productivity. Kaya nga kung papansinin natin, sa mga coin bank, meron tayong piggy bank, pero wala na tayong ibang zodiac sign na bank. Because ang pig kasi pag nanganak yan, marami. Perfect din daw na ihanda sa Chinese New Year ang ating susunod na dish. Tulad ng sweet and sour pork, maswerte rin daw ito dahil sa kulay pula. Ang Hong Xiao Ru o red braised pork belly. Naging kaugalian na ngayon sa legend natin hanggang sa ngayon na pag nag-red tayo at nagpapaputok tayo, it's to drive away malas tsaka mga bad energy. Ang putahing ito maihahambing sa Pinoy adobo dahil sa malaking pagkakahawig ng sangkap at paraan ng pagluluto. Nagmula ang pork dish na ito sa Shanghai sa Hunan, China at ito raw ang ipinagmamalaking putahe ng restaurant na ito. Si Chef Kevin na specialty ang Shanghai cuisine, ituturo sa atin kung paano iluto ang Hong Xiao Ru. Ang unang gagawin, pakukuluan ng liempo o pork belly hanggang lumambot. At saka ito ihahango at babanlawan ng tubig. Pagkatapos, igigisa ito kasama ng luya at green onion. Titimplahan ito ng soy sauce, rock sugar,
at isa pang special sauce. Pakukuluan ng 1.5 oras. Pagkatapos ng 1.5 oras, luto na ang red braised pork belly. Masarap siya, manamis-namis, na may konting alat. Para siyang patipin pero mas level up yung lasa niya. Matamis siya na hindi sobrang alat. So, parang balance yung flavors niya. Very tender yung, yung meat niya. Masarap talaga siya.